Hello! Hi, hi, hi! Kumusta, kumusta? Live na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ayan. Mga kababayan, live na po tayo. At we're trying to organize yung ating pagkakaroon ngayon ng medyo mainit-init pa na revelations, no? Beatrice Prudente and Evelyn Birena. Sakto. Maria Jesus, good morning ka Eric. Invite niyo na po. Invite niyo na po. Jamal Ahmad Paintings, ang ating mga kababayan, at maganda-ganda po ang ating pag-uusapan. Nasa cellphone ko na po, na-forward na po yung inaantay nating dokumento. Pero hindi ko po ma-share sa screen, pero babasahin ko. So we will have an explosive revelation today dito sa ating Ka Eric Celis Talakayang Bayan. Patungkol po ito sa development ng lalo pang paglubha ng pagkakabitak-bitak ng alyansang panloob o yung tinatawag na internal alliance ng Marcos Romualdez. Ayun. Pag-usapan din po natin itong pagka-irritable, no? Marcos get publicly irritated, no? Na-irritate siya. At medyo aborido ang reaksyon ni Bongbong Marcos nang tinanong siya ng media tungkol sa recommendations ng komitiba ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos tungkol sa illegal na pagpapadukot, illegal na pagpapatapon at ang iskandalosong pagtataksil nito sa mamamayang Pilipino sa ginawa nilang karlunos-lunos na pag-abuso sa mga karapatan at kagalingan ng pagkatao at mga karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Aboridong-aborido si Marcos Jr. Sa ginawang public declaration of recommendations na ginawa po ng kanyang kapatid na si Amy Marcos tungkol sa Senate Committee on Foreign Relations investigation results and recommendations of action. Okay, ito na. So yan muna ang focus nating na pag-usapan, mga kababayan, sapagkat mainit-init po itong pumasok sa atin na balita. Pero bago niyan, kasi ito ay utang ko po talaga ito kagabi. Hindi ko po naihabol na magkaroon po ng live. Kaya ito na. Ito po ay ang mga bumuo ng magandang pagtitipon at very meaningful, very symbolic na mga pagtipon dito sa Flushing Meadows Corona Park sa may Flushing area ng New York City. Pinamunuan po ito ng Patriotic Filipinos USA na sila po ang grupo na sumasalo dito kay Ka Eric. Kasama po ang Filipino Migrant Heritage for Pinoys for Real Change in America for the Philippines. At ang grupo po ng Patriotic Filipinos ay sinamahan din ng Kingdom of Jesus Christ and SMNI volunteer workers na sumama po sa isang malawakang pagkilos noon ng birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte, at ngayon po ay kumikilos din sila dito sa pagbibigay ng suporta para po sa solid victory ng mga PDP laban candidates. Kaya bago po ang ating mainit-init na talakayan, hindi na muna ako babati sa mga nagpapadala ng mga mensahe, but rest assured, I will give you my solidarity prayer and thanksgiving after our live, no? So, go on po, ipagpatuloy yung pagtawag kasi babasahin ko po itong dokumento maya-maya lang na pinadala fresh from Malacanang. Ito po hindi hindi kwentong kotsero. Mainit-init pa po ito galing from isa sa mga opisina ng Malacanang, itong Presidential Management Staff. Presidential Memorandum po ito. Pero bago niyan, ito po yung mga kumilos at nagbigay ng solidong pagsuporta
sa panawagan ng mga Filipino community leaders and organizations dito po sa East Coast area, partikular po noong April 27 sa pamumuno at pangunguna ng Patriotic Filipinos at mga movers behind the organization. Ito po, maraming salamat kay Ginoong Sky Colio and Flo Coronel sa pagpapacilitate o kanilang pagsusumikap na makakuha ng rally permit para mabigyan po ng pahintulot at pagkakaroon ng secured space dyan po sa Flushing Meadows Park ang Patriotic Filipinos, ang Kingdom of Jesus Christ at maraming mga Pilipino na nag-volunteer na sumama noong panahon po ng April 27. So ito po yung mga pangalan na hindi ko nabati kahapon. Nakikinig sila ngayon si Sky Colio and si Flo Coronel. At ganoon din kay Habana Soprano Singer, isang Ilonggo po ito. At ganoon din si Flor Banyanya at si Ellen Monteverde and Emperado sa mga programa kasama si Brother John at Brother Pong and Ma'am Vanji and Catalina Suerte and ganoon din po si Marge, ayun, si Marlin at si Noemi at ang aking naging partner po na si Milot at si Gary Kalunsag. Partner ko po si Milot sa pagdala ng programa. Si Floppy na nagsumikap na magdala po ng lechon for salo-salo. Ayun. Wala na kong utang Patriotic Filipinos. At sa mga hindi ko nabati, Marlene Ismael at si Romy Alulor, si Marge, and of course si Riza. At ang nandito pa na binabati ko ngayon, si Weng at si Jessie. At ang kanilang paboritong pet dog na si Sas. Okay. Punta na tayo sa seryoso. No? Seryoso din yon. Pero ito mas medyo mabigat, no? Na pagpapatotoo hinggil doon sa kumakalat na impormasyon na namumuo na po ang banggaan sa pagitan ng Marcos Romualdez na alyansa dahil po hindi na nakakabuti ang nangyayari sa mga kagagawan ni Martin Romualdez na ang persepsyon po ay malaganap at malawakan at malulubha ang korupsyon at paglulustay sa kaban ng bayan. Mga budget na may butas-butas at butal-butal na pinapalusot, mga pinaparking na pundo sa mga agencies of government na nagsisilbing pork barrel o baboy na hinihiwa ang pundo at pinapartida ng mga alipores nila Martin Romualdez, subalit kinokonsente din ni Marcos. So ngayon, lumabas po itong latest survey na lubhang nabahala sila sapagkat hindi lang pala po survey ng Pulse Asia at ng iba pang survey firm ang kanilang nakita na talagang dumausdos ng todo-todo ang net satisfaction rating and approval and trust rating ni Marcos. Napakalayo niya po sa kay Sara Duterte na between 59% to 61% approval and trust rating sa mga Pilipino, samantalang si Marcos ay 25% o mas bababa pa. At si Martin Romualdez, 14% lang. At ito po ang nakakabahala sapagkat kinumpirma nila ang survey nila. At ang kanilang survey na kinumpirma, sila mismo ay nag-invite ng isang survey group na ang pangalan po ng survey group ay, basahin ko na ito, Laylo Survey Firm. L-A-Y-L-O. So nagkaroon po ng confidential and internal briefing si Marcos at ilang mga opisyal niya na kinabibilangan po ni Congressman Toby Tiangco, at pati po ni pambansang tagapagtahol at barker na si Claire Castro, no? At pati po si Ginoong John B. Crimolia, yung kanyang DILG Secretary, at ang kanyang Presidential Communications Office Secretary,
Ruiz, no? Si Secretary Ruiz, at ang kanyang Presidential Management Staff Secretary Masukat. Okay. At ang nag-attend pa, itong si Sir Juni Lailo at si Mr. Ron Lailo. Ang title po ng memorandum na nagpapakita na talagang palubog ang kanilang, thank you sa mga nagsusubaybay, i-ano ko muna, i-forgo ni Ka Eric ang ating pag-greet kasi para makabuelo po itong ating revelations that indeed there is a very serious crack na namumuo sa loob ng alyansa nila Marcos at Romualdez at ng mga komunistang terorista na ginagamit ni Martin Romualdez. Ito pong title, basahin ko lang mga kababayan. Office of the President. May tatak sa taas. Confidential. Ito po. Yan. Mga isang oras pa lang po ito pinadala sa akin ng isa sa mga reliable source. Hindi po ito drawing. Hindi po ito kwentong kutsero. Ito po ay actual document, no? Na ilusot sa Malacanang. At ito po ay pinadala kay Ka Eric. At kung ito po ay hindi kuryente, at sa tingin ko hindi kuryente ito, sapagkat namumuo nga ito, no? At tayo po ay naglalahad lamang ng impormasyon na pinadala sa atin. Ito, Memorandum for the President. Ibig sabihin pinadala kay Marcos. From the Executive Secretary, Lucas Bersamin, ito na opisina. Through Undersecretary Marilyn Charis Lagamon, Office of the Appointments Secretary. Ulitin ko the memorandum is intended na pinadala kay Ginoong Marcos. Okay. Through Undersecretary Marlene Charis Lagamon na nanggaling sa Executive Secretary Lucas Bersamin, ito na opisina. Okay. Subject, Lailo Survey Presentation on April. Blank. Blank pa lang ang date. Pero fresh na fresh ang presentation. In blank pa lang ang date. Ang spelling ng Lailo ay L-A-Y-L-O. Lailo. Survey Presentation on April. Blank. Fresh pa. Date of memorandum, ito lang. Mga ilang araw lang nakararaan. April din, 2025. Okay. Sa baba ng memorandum, may nakapirma ang staff ni Bersamin, abogada ito, at hindi ko mabuksan sa isa kong file kasi nandito sa cellphone, pero abogadang babae. Okay. Basahin ko na lang ang nilalaman ng memorandum. No? Pero bago ko basahin, ito po ang message na nagpadala sa akin. Hello, Sir Eric. Good evening. This is another follow-up of information to confirm that there are serious cracks in Bagong Pilipinas Alliance and also between SFMR may lose his position as Speaker. SFMR is Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Uy, nag-close siya. So, ito yung message na binasa sa akin. There are cracks now seriously existing in Bagong Pilipinas Alyansa. And Speaker Ferdinand Martin Romualdez, SFMR, may soon lose his position as Speaker. On April blank, senior level officials of Bagong Pilipinas held a meeting with two representatives of the Lailo survey firm. Lailo is L-A-Y, meaning Lima Alpha Yankee Lima Oscar. L-A-Y-L-O. Representatives or officers of Lailo survey firm, at ang mga nag-attend from the Lailo group ay si Juni Lailo at Ron Lailo. Okay. Ito ay survey firm na talagang kinausap, Ka Eric, ng presidente para ma-validate kung totoo ngang dumadaos-dos
ang kanyang trust and approval rating and net satisfaction. Kagaya ng lumalabas ngayon sa mga balita na nag-release ng survey analysis. Okay. Attendees include, basahin ko nag-include sa attendant, Marcos, parentheses, BBM, okay. DILG Secretary Rimulya, OPC Secretary Ruiz, no? Si PCO Secretary Ruiz. Secretary Masukat, ito pala yung MS niya, si Secretary Masukat. Congressman Chanco and OPC Yusek Castro. In the meeting, ito talagang bago niya ipadalang dokumento, diniscuss niya. Sabi ng ating source, in the meeting, sabi niya, you can read the last 3 digits of my number, ka Eric. Yeah, basahin ko na. Ang kanyang last 3 digit ay 647. Ayun. Okay. Viber po ang dinaanan nito. Viber. And then, mayroon siyang follow-up sa PDF file na pinadala. In the meeting, noong April na ito, ka Eric, ang ibig niya sabihin, they are dissatisfied. Ang ibig sabihin sila Marcos, sila Rimulya, sila Ruiz, sila Masukat, sila Chanco, on the trust and approval ratings that they tended to hold Speaker Martin Romualdez or SFMR accountable for such results of public survey. O, klaro ha? Binabasa ko lang. They are seeking to replace SFMR with Congressman Chanco to be the next speaker candidate in the House because of this very unsatisfactory results of public trust and acceptability of BBM government. Oh, ato na. I have the confidential memorandum with me right now during the meeting, and I would like to share with you. If you want to expose it, exclusive to you. Kindly reply, as we did expose also the operations of ICC investigators last October 2024. Ang sagot ko, yes, pwede po. Maraming salamat, sabi ko sa kanya. And then after 30 minutes po, ay nagkaroon po ng ganitong pagpapadala ng memorandum. Ito na. Pakinggan niyo po ito, babasahin ko. Office of the President. Memorandum for the President. Pinadalhan siya. Page 1 ito. From the Executive Secretary and then through Undersecretary Mary, M-A-R-Y, Mary Lynn, ang linya L-Y-N, Mary Lynn Charis A. Lagamon, Office of the Appointments Secretary. Subject, itong subject nyo, Lailo, survey presentation this April. Date of memorandum, April. Okay, 1 week na. Ang nakakaraan. Pero ngayon lang inilabas ng ating source. Number 1, na nilalaman ng memorandum nila na nanggaling sa Office of the Executive Secretary. This pertains to the submitted post-meeting report on the Lailo survey presentation the undersigned attended. Okay? On April blank, the attendees, yung binanggit ko, si Marcos, the President, DILG Secretary Rimulya, Secretary Ruiz of the PCO, PMS Secretary Masukat, Congressman Toby Chanco, OPC Yusek Claire Castro, Mr. Johnny Lailo, and Mr. Ron Lailo. Okay. Number 2, Sir Johnny Lailo presented the latest poll survey results. Meaning hindi lang sa kanila, iba pang survey results. The leadership has seen a very sharp drop in the approval and trust ratings since former President Duterte had been arrested, and mostly the candidates from the Alianza Bagong Pilipinas approval ratings has dropped by 3 to 5% in the approval. Oh. Sila na mismo nag-amin ha. Ito ay authentic na dokumento. Nag-double check ako sa kanya, authentic.
Sabi niya, panindigan ko yan kay Eric at hindi kita ipapakuryente. The election situation has changed compared to the last month, meaning March, and needs to be taken seriously. Ito po ang minutes of the meeting. Number 3, continue to expand the government's good governance measure on people's livelihood issues. Actively promote low price rice project. O, kaya pala, nagpalabas ng 5 billion pesos, illegal na pagpapalabas, walang appropriation, walang budget approval and deliberation by Congress. Ipinilit ni Marcos na ipalusot ang 20 pesos na peke at bugos na rice subsidy program sapagkat nitong April pala ay nakita niya na talagang apektado ang livelihood and food security problem ng bansa. Kaya nakalagay dito sa memorandum bago pa ang rice subsidy 20 pesos program niya na panlulokong 20 pesos niya, the rice project to address key issues such as unemployment. O sila na mismo nag-amin at ganun din po sa inflation and including labor relations sapagkat ang dami pong nawawalan ng trabaho at ngayon po ay lumalaganap ang hindi lamang pagbagsak ng income ng mga manggagawa kundi pagkawala ng trabaho. Okay. Sa number 3 item pala, dito sa memorandum na pinadala kay Marcos ay inirekomenda nitong LILO survey group na kanilang kaibigan at kanilang kinukutsaba para i-double check kung totoo ang lumalabas na survey na dumadaos-dos at pababa ng bulusok pababa ang survey on approval and trust rating ni Marcos. Kaya sa number 3 item, nakalagay talaga na i-address niya dapat ang tungkol sa food issues, tungkol sa kabuhayan, at tungkol sa income at trabaho. Wow! Klaro Number 3 sa memorandum. Kaya pala, planado ang pagpupumilit na mag-release ng questionably illegal na 5 billion pesos na pundo na hindi may paliwanag, walang appropriations para sa rice 20 pesos project subsidy, subalit pinilit ni Marcos. Number 4, the PR team. PR is public relations. The PR team will need to redouble their efforts over the next month. Kaya pala bula ng bula sa laway ang bibig ni Claire Castro. Dahil dito, double time daw na magbawi. Sabi sa memorandum na ito na nanggaling sa Executive Secretary as the recap and synthesis of the minutes of the meeting. Okay. Double the effort over the next months to undo para mapawalang bisa o mapawalang epekto ang damage na naging epekto ng malawakang kritiko ng mga mamamayan laban sa presidente dahil sa mga kaganapan that includes the illegal abduction and the illegal operations to send out former President Duterte into forced exile sa Europe. Nantakin yung mga kababayan inamin mismo nila dito sa memorandum na talaga pong naapektuhan silang sobrang-sobra ng persepsyon at pagkagalit ng mamamayan sa ginawa nila kay Pangulong Duterte that even their own senatorial candidates ay talagang lugmok na lugmok by 3% to 5% ang binagsak nila kaagad in the first week ng pagkatapos na pinadukot nila Marcos at Romualdez si Pangulong Duterte. Okay. So the PR team, meaning they have a PR team, itong pag sinabing PR, ito po ang tagapagsinungaling. Ito po ang tagapagpa-confuse, tagapaglinlang at tagapag-create ng kalituhan o confusion among the people by using fake news, disinformation, misinformation, and information psychological warfare. Ayun. Ito mismo ang memorandum of synthesis of recommendation and minutes of the meeting nila Marcos kasama ang kanilang kinomisyon at binabayaran na double checking and counter checking
Lilo survey firm na ginagamit kung totoo ba na bumabagsak at talagang lumuluba ang pagkagalit at diskontento ng mga mamamayang Pilipino kay Marcos. Okay, number 5. Very interesting Mukhang may round 2 ito mamaya Langging, nandyan ka. Thank you. Nakita kita. Ang aking asawa nanonood sa Pilipinas. Number 5, maliban sa PR team. Ito, pakinggan nyo. The media actions need to focus on the Visayas. Now you know bakit sa Cebu, sa Iloilo, sa Samar, sa Bohol, at buong Visayas, inuna nila ang peke at bogus at manipulated na 20 pesos per kilo ng bigas. The Venezuelan tactics. Ginamit po yan ng populist leader na si Hugo Chavez sa Venezuela. Subalit ang backlash niyan, nagdausdos at sumabog ang ekonomiya ng Venezuela dahil po artificial. Ang pagkakaroon ng mga food subsidy hindi ibinunga ng totoong pagkakaroon ng surplus sa food production at hindi nagkakaroon ng malakas na pundasyon sa trabaho at manufacturing at industriya na nagbibigay ng sustainability on the market forces capability to purchase ng mga produkto. Kaya walang trabaho, nagbuhos ng subsidy, ang tawag ngayon dyan, the Venezuelan failed food security design na inuulit ni Marcos. At nakalagay sa number 5 ng memorandum. Number 5 ng memorandum na pinadala ni Lucas Bersamin through sa kanyang senior staff na pumirma nito papunta sa office ni Marcos after the meeting with the Lilo survey firm. Sabi nila, ito media actions need to focus on the Visayas. The key is to carry out intensive and positive propaganda for the government on multimedia platforms. Klarong-klaro. Klarong-klaro na nasa panic mode, emergency room ang mentality at mind frame ngayon ng Malacanang. Nagpapanik, kitang-kita. To carry out all propaganda of the government on multimedia platform. Ito pa, number 5, let the people pay attention to the fact that the bagong Pilipinas led by President Marcos can benefit the country so that the people will turn their support and withdraw their support from former president. Talagang affected, mga kababayan, para daw mabaling at mapihit nila ang tinatawag na atensyon ng taong bayan na magtiwala pa rin at sumuporta kay Marcos. At upang mawala ang simpatiya ng mamamayang Pilipino kay former president, hindi na inilagay ang Pangulong Duterte. Pati sa memorandum nila, takot na takot. Okay, natawa tuloy ako. Kailangan daw magbuhos ng media attention, maliban pa sa PR operations. Ang PR po, binabayaran nila yon. Ang media may panghamham din yon, may pasuhol. No? Nagpapanik. Emergency mode situation ang palasyo ni Marcos ngayon. Okay. Number 6. Ito. The bagong Pilipinas Alliance should avoid responding to negative issues, which makes it easier for the people to associate with negative labels. Kung ang mga kaalyado ni Martin Romualdez at tagapagtambol nila ay ang kagaya ni Boy Asong Banal, Santong Kabayo, Benny Abante, at ni Chihuahua, at ni Kimbo, at ni Paduano, at ni Boy Gogol Fernandez. Paano mo hihilutin yun? Kaya hirap na hirap silang maghilot, no? Sa number 6, sabi nila, dapat hindi tayo mga negatibo, huwag magnega. Ito number 7. President thanks senior or sir, not senior. The President thanks Sir John Lilo for the presentation and stressed that the midterm elections are very vital, important to the bagong Pilipinas and cannot be ignored
just because there are opponents against it. So talagang nababahala siya. Ma'am Lydia, no? Kailangan ma-publish yan sa aking Facebook wall. I-check ko muna, Ma'am Linda, kung i-leak ko ito sa Facebook, baka hindi na ako makabalik ng Pilipinas, kakasuhan na nila talaga ako. Matutuwa kayo nito pag nabasa nyo. May Oplan Oros na naging Oplan Horror, ito pa. Ang 20 pesos na bigas niya is a panic reaction mode para mapigilan ang pagsambulat ng galit ng mamamayang Pilipino. Grabe, mga kababayan, no? 5 bilyon ang lulustayin para lukuhin ang taong bayan sa sarili niyang pondo at pera gagamitin pa. Okay, number 7. The President thanked June Lailo for the presentation, and regardless of the results of the survey, whether the results are satisfactory, the focus of the Bagong Pilipinas in the next stage must be to increase the approval and trust rating of the President. Talagang lugmok na lugmok si Marcos ngayon at nanghihingi na ng tulong. Kung kani-kanino ay problema nila, ang sarili nilang survey firm consultant ang nagpapakita na totoo ang pagkadiskontento at ang pagnawagan ng taong bayan na sila ay itakwil at ibasura na. Hindi pa ito kumakalat sa akin po, una itong ipinadala. So kung ipopost ko ito, tatanungin ko muna ang mga lawyers na kaibigan natin. Can I post this? Sabi nila, initially, public document naman yan, ilabas mo na. Sabi ko, wait muna, magtatanong pa ako ulit. Mamaya. Excited, ano? Talagang magugulat kayo dito sa ninalaman ng dokumento nila. Number 8, DILG Secretary Remulla, meaning to say si John Vic Remulla, said, ito pakinggan nyo, makinig ka at ng baluslos. Sabi ni DILG Secretary Remulla on the meeting in front of President Marcos kasama itong kanilang survey firm. Lalong magagalit ang tao dito sa 20 pesos na bigas sapagkat niloloko na sila na ang layunin ng bigas pala ay hindi para sa kagutuman na maampat at matulungan, kundi para sa pangpolitikang survival ni Marcos. At ang gamit na pondo sa panloloko, sa pangbubudol niya, pondo ng mamamayan na ang initial na nakuha nating datos, 5 billion pesos po ang wawaldasin sa kaban ng bayan. Nagsasarado tuloy ang aking cellphone. Number 8, ito na. Dalawang paragraph na lang. DILG Secretary Remulla said, corruption was rampant in Congress under, ulitin ko, DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, said corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership. Memorandum mismo during the meeting. Sabi ni John Vic Remulla, sabi niya, corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership, which significantly lowered the Bagong Pilipinas approval and trust rating during the campaign. And even the military, even the military has expressed dissatisfaction many times. Ito ay confirmation ng kumakalat na mga balita na hindi lang ibinabalita sapagkat pilit na pinapatay. Siyempre, ipopost ko po para mabasa ng lahat. Mag-request lang ko ng 2 opinion pa kung pwede kong i-post na ito. No? Para makita nyo, ito nakalagay sa number 8. Number 8. Dahil daw sa korupsyon, na talagang laganap at malala sa ilalim ng liderato ni Martin Romualdez, mga kababayan, my goodness, sabi ni John Vic Remulla, ang Department of Interior and Local Government Secretary ni Marcos, even the military has expressed, referring to the armed forces of the Philippines, their dissatisfaction many times.
Ilang ulit na siguro na nagpapaabot ang mga matataas na general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines kay DILG Secretary Remulla dahil hindi makadirekta kay Bongbong Marcos. Ito, mga kababayan, matutuwa kayo nito pag i-post ko ito mamaya kapag sinabi ng lawyer na, go na, pwede na yan, ako na bahala magsagot sa kaso mo. Okay. Okay, ito pa, may binanggit siya maliban sa military. The President acknowledged that a strong Congress leader could effectively improve the government approval and trust rating and said that he will consider to place, he will consider, referring to Marcos, Congressman Toby Chanco as speaker candidate if the results in the survey still remains unsatisfactory. Wow! Alaka, Martin Delaware Romualdez. Hindi na sa Tambaluslos lang. Martin Delaware Tambaluslos Romualdez. Ang Delaware na kaso niya, yung bribery na hindi matanggal-tanggal sa kanyang balat. Dito yan sa Estados Unidos. Mga 2 hours drive lang yan away from New York City. Nakita ko ang Delaware County Court. Mapicturean ko ngayon at magpunta ko doon at magpa-vlog ako. Mag-live ako sa Delaware County Court. Nandun ang record niya. O nagsarado na naman ang cellphone ni Ka Eric. Wait lang. Sabi dito ni Presidente Marcos daw, kinikilala niya ang ganitong recommendations at sabi niya, nangangailangan nga ng matatag at maayos na liderato ang Kongreso upang makabawi ang buong gobyerno sa government approval and trust rating from the people. It's the President speaking here during the meeting. Okay? And sabi niya, kinoconsider niya na pwedeng mamuno si Congressman Toby Chanco, who is now the campaign manager of Alyansa ng Bagong Pilipinas o ang Alyansa ng Pagwasak sa Pilipinas. Nila, si Congressman Toby Chanco ng, I think, Navotas ito taga Navotas, will be the speaker candidate if the results of the survey continues to be or continue to be negative. Last paragraph. Congressman Chanco said he would adjust the campaign strategy according to the current election situation, especially in the media. So, may paghihilot sila, may gagawin silang mga PR and media operations. Sabi niya, the opponent's actions, referring to the opposition, sa grupo ng PDP Laban at grupo nila Inday Sara Duterte at ni Tatay Digong, the opposition's actions have seriously interfered with the voters' judgment. Inaamin mismo ni Congressman Toby Chanco, the general manager for campaign ng ng kanilang alyansa sa pagwasak ng Pilipinas, na talagang naapektuhan ang pagtingin, pananaw at mga magiging desisyon ng botanteng Pilipino dahil nagkakaroon na sila ng napakalubhang negatibong pananaw sa gobyerno ni Marcos kasama sa kanyang mga alyansa sa pagbatak. Oy, ikaw Isela, alyansa sa pagbatak at alyansa sa pagwasak. Okay. Kaya, to fully advance this improvement, the President instructed him. Instruction ito ni Marcos Jr. kay Toby Chanco, kay Congressman Toby Chanco. The President instructed him as the campaign manager to fully advance the media operations and make sure that it is funded and logistically ready over the next month towards elections. Wow! Talagang bubuhos ng kanilang bilyon-bilyon na pondo para hilutin at pilitin na pihitin ang malaganap na diskontento at pagkagalit ng mamamayang Pilipino laban sa gobyernong Marcos Romualdez. Ang last line, for the President's reference, signed Lucas Bersamin. May seal ito at may isang senior staff na nag-receive ito ng dokumento at memorandum, mga kababayan. Just wait, give me 1 hour kung i-allow ako ng lawyer's advice
na i-post ko na sa Facebook, makikita nyo sa dalawang Facebook page. Yung Ka Eric Jeff Celis, personal account ko yan, itong ginagamit ko, saka sa Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page. Okay. Okay, ayan na. Suma total at pa-simplify natin ang talakayang ito. The document by all indicators, the memorandum, is authentic. Why? Sapagkat ito ay tumutugma sa mga naganap at nagaganap. Kita nyo? Ibig sabihin, the contents are not hearsay, the contents are not fabricated, sapagkat nandun po una ang pag-amin nila na totoo ang pagkalugmok ng Marcos Romualdez government sa public perception and acceptance by the people, including approval and trust rating nila, lugmok na lugmok. Mantakin mo ang abante ni Sara Duterte, 40 percentage points. Almost 40 percentage points ang layo ng agwat ni Sara Duterte kay Marcos. Lahat ng survey at nag-validate mismo ng ganong resulta ang kanilang consulting firm na Lilo Survey Firm. Kanila na yun. Sila na nag-admit. So, paano maging bluff ang dokumento o kuryente? Tumutugma eh. Number 2, nandun po ang recommendations na ilarga ang mga actions na kaagad ay makita ng mga tao, may optics, may visual impact. Kaya rice na 20 pesos, kahit nagulat ang Department of Agriculture, bakit sila pinipilit na maglarga ng bigas, maghanap ng mga bodega na pwedeng pagkuhanan ng bigas, mga lumang supply, basta babayaran. May 5 billion kaagad na naka-standby despite of illegal na pag-release. Walang procurement law na sinunod. Walang budget appropriation. See? Nandun sa dokumento. Recommendation pala yan ng Lilo Group. Na ang kaharap, si Marcos, si John B. Cremulya, ang kanyang press secretary, at ang kanyang press barker, at ang kanilang presidential management staff. No? At ang mga nagkuha ng minutes na ito, na ngayon ay naging isa ng revelation na ipinadala kay Ka Eric ngayong araw na ito. So number 2 yun. Number 3 na point, tinanggap nila ang katotohanan na ang nangyaring iskandaloso at lubhang kataksilan na ginawa nilang ipinatapon si Pangulong Duterte sa illegal na pamamaraan kasama ang kanilang bulldog na si General Diwata Abusado Torre at nagmamayabang pang hihilain daw niya si Pangulong Duterte kung hindi pa sasama at aristuhin lahat ng abogado. Nagdagdag pa ito ng pagkagalit ng mamamayang Pilipino dahil hindi pa nakita ang ganong kalubhang kataksilan ng isang gobyerno sa sariling mamamayan who happens to be the former president na naglingkod ng matagal sa mamamayan even as mayor pa. At may mabuting ginawa sa kanilang pamilya pa. At pinagtanggol sila sa panahon na inaatake sila ng mamamayan at ang media. So grabe ang epekto pala mga kababayan nito ng kanilang paghila at pagkaladkad kay Pangulong Duterte, ang pagkidnap, ang pagdukot, at nakita nila nang nagalit talaga ang mga Pilipino. They underestimated the people. And they underestimated the level and capacity of the people to grow in anger, in discontentment, and to develop a resistance against the abuses and corrupt practices of the Marcos Romualdez government. Third point, tumutugma sa katotohanan ang memorandum nila. So paano mo sabihin ito na fake news at kuryente? Number 3, inamin nila mismo na ang mga tauhan ni Romualdez na puro pangungurakot, contempt here, contempt there, ayuda here, ayuda there, hambog sa relo, hambog sa sasakyan, hambog sa mga bag na milyon-milyon, at walang pakialam sa damdamin at kalagayan na miserableng buhay ng mga Pilipino, lavish, ostentatious display of corrupt and illegal acts of using public wealth para sila ay magpayaman at magpabundat. Nagalit ang taong bayan. At inaamin mismo ni Marcos, sabi niya parang
kailangan natin ng panibagong repair sa loob ng House of Tambaluslos. No? Kitang-kita mga kababayan na ang korupsyon ni Marcos ay hindi lamang sa kanyang pagiging pangulo at sa mga sangay at ahensya ng gobyerno. Subalit mas malala ang pagkagalit na nakikita ng mamamayan sa korupsyon na namumuo at lumalawak at lumalalim sa pamumuno ni Romualdez sa mga aliporis niyang buaya at kawatan ng mga politikong ganid ng mga kongresista. Kaya tama lang na nilusob sila ni Vice President Sara Duterte dyan, si Benny Abante, si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, at itong si Chihuahua, dyan sa Maynila, kasama si Mayoralty, soon to be Mayor again, Isko Moreno, upang ipamukha sa kanila na dapat talaga silang mumurahin at kukondinahin, itatakwil at sisingilin ng taong bayan. And it reflected that kind of sentiment of the people against corruption, against monumental and systematic corruption, reflected mismo sa pangloob na memorandum na nagkaroon ng meeting si Marcos kasama po ang sinasabi kong consulting firm nila kung totoo ba na ganito ang kalagayan ng mamamayan pagdating sa kanilang perception, trust, and confidence on the government. You see, number 5 na punto. Inihulog na ni Rimulya at ni Tiangco na isa sa pinaka-core group ni Marcos sa kanyang political operations, si Martin Delaware sa Amerika yan, isang state yan sa Amerika, malapit lang yan sa New York at New Jersey, dahil sa kanyang pamumuno sa pangungurakot sa kaban ng bayan. At sabi ni Marcos, it appears there is a need to strengthen and develop stronger leadership at the House of Representatives. And he is considering right now, si Marcos, na papalitan ang kanyang pinsan na nagiging overloaded baggage sa kanya. Hindi pa dito na-include na galit din ang mamamayan kay Marcos dahil sa kanyang pinsan din na tagapag-alaga, tagapagpundo, tagapagsulsul at tagapagheli at tagapagkandong ng communist terrorist urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, and many more like Cristina Conte na ang gumagamit dito sa mga communist terrorist urban operatives ang kanyang pinsan. Subalit dahil nakikinabang siya sa pag-atake ng CPP, NPA, NDF urban operatives kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte-aligned political forces, kinukonsenti niya. Ito ngayon sumambulat. Galit ang taong bayan na nakikita nila that the Marcos Romualdez government will be the source of another rebound ng panunumbalik ng salot na komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na pumapatay, nanununog ng bobomba, ng ambush at nagwasak ng ating bayan for over 50 years, subalit pinupunduhan, kinakanlong, kinakandili at pinoprotektahan ni Martin Romualdez at sa matagal na panahon kinonsinti din ni Marcos. At may dugtong yun. Nagrereklamo na ang mga military from the words of John B. Rimulya on the minutes of the meeting na ginawang memorandum sent out to the president. Nagrereklamo na. Many times ang ginamit na word, many times ang military, mga kabayan. When the stars align in the universe, something extraordinary and very significant can happen in the earth. God will always work for miracles to come and make the people enjoy the blessings of the miracle by doing their share. Alam na. Mukhang hindi na ito mapipigilan na. Sila na mismo nag-amin. May bigas na silang gimmick na mga galing sa bodega, mga lumang bigas, para lang sa 3 linggo, 3 weeks operation lang para matapos lang ang eleksyon, and pwedeng extend for another 2 weeks para lamang ma-avert, mapigilan ang posibleng paglugmok na ng trust and approval rating ng Marcos government. And then they're going to cut out Martin Romualdez. Wow! Ha! Ayos to ha! And then the military, sabi ni John B. Rimulya, maybe they're talking with military generals, ay nababahala
at hindi na po nasasayahan sa nakikita nilang kalapastanganan, sa abuso sa poder, sa ginawa malamang kay Pangulong Duterte, sa pag-abuso at pagtrato nila laban kay Sara Duterte, sa political opposition, sa mga social media critical personalities like Ka Eric, Loren Badoy, at ganun din po itong mga walang humpay na paglustay sa kaban ng bayan. No, mantakin mo, even to the point na pinayagan ni Marcos si Romualdez at ang Kongreso na ikat ang 15 billion pesos modernization fund for armed forces, which is part ng tuloy-tuloy dapat na pagpapalakas ng ating internal and external capability ng sandatahang lakas. Wala. Tinanggalan ng 15 billion pesos. Sinino budget ang PhilHealth? Ote. So kung mayroon dapat i-advise kay Marcos, sipain talaga niya si Martin and then mag-resign na rin siya. Okay? Ang panghuli, they are going to use money. Not just money. People's money. Public fund para gimikin, manipulahin, at kanilang i-distort ang direksyon ng tinatawag na media and public relations effect sa publiko, sa mga mamamayan. Ayun. When the gods want to destroy those who are drunk in power, before they destroy those who are drunk in power, they first make them mad. Ginagawa silang baliw at lalo pang malasing sa kapangyarihan upang sila'y ihuhulog ng Diyos ng tadhana at kasaysayan sa basurahan ng pagtapon sa kanila sa kasaysayan. Mukhang doon na papunta ang historical inevitability, hindi na mapipigilan pa na pagkalugmok ng gobyerno ni Marcos. Abangan niyo po ang page ng Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page at i-like nyo or i-follow, and then ganon din po i-follow nyo ako sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. I'll try to check with the lawyer kung pwede ko nang i-post sapagkat ito po ay sensitive internal document. So, dinidiscuss ko po dahil ito ay public interest. So, kung ako po ay pipilitin in the interest of national security na i-reveal kong source ko, di pa uwiin nila ako sa Pilipinas. Pwede ba yon? Marami pang isusunod na dokumento. May dokumento pa dito galing DSWD kung paano ginagamit din nila Martin Romualdez ang DSWD, calling on the attention of Secretary Rex Gatchalian. Aba, sir, ha? Maghunos dili ka kasi baka itong dokumento mo ay makalat din dito at ibulgar na ginagamit nyo ang AIX, AKAP, TUPAD, at iba't ibang mga social welfare and indigency programs na hindi at dapat bawal na gamitin as political tool for campaign advantage operations ng gobyerno at kandidato ni Marcos. Illegal po yan, Secretary Rex Gatchalian. And itong inutil na COMELEC din, pinapabayaan din. Like si Carlo Nograles, gumagamit ng AIX, TUPAD at iba't ibang mga ayuda, hindi naman siya public official. At pangalawa, pribado siya. At the same time, kandidato. Pero walang nagagawa ang DSWD. Yan ay may mga dokumento ding ipinapadala sa atin galing mismo sa DSWD dyan sa Region 11. Wow! Masaya ito, ha? Babalikan natin ang kay Amy Marcos. Maya-maya. Kasi aayusin ko pa, may mga schedule of activities po si Ka Eric outside of New York, no? Mga Filipino gatherings ng mga Filipino community groups natin. Hindi lang sa East Coast, kundi pati po sa West Coast at sa Bay Area. So, I have to prepare. Medyo matagal-tagal po mga schedule na nagkasunod-sunod. Maglalaba pa at magkukuskos si Ka Eric pagkatapos ng live na ito. Pero abangan nyo sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account at sa Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page. Kung ipopost ko na ito, ang risgo kasi niyan, confidential document ito, na pinapunta sa akin, dinidiscuss ko for public interest. Of course, with the risk, hindi naman yata ito tungkol sa sa mga, kung ano-anong mga national security secrets. Ito ay tungkol sa maruming laro
ng politika at pagkumpirma na nagkakaroon ngayon ng panic mode and emergency room type operations, surgical, to the point na tatanggalin na ni Marcos pala si Martin Romualdez 1 week ago pa. Mukhang naglalabing pa, no? Hindi dito nakita sa factor ng equation si Lisa Araneta. But of course, hindi pwedeng wala siyang involvement dito. The power struggle among the corrupt officials, starting with Marcos and against the group ni Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores na puro buaya at kawatan ng mga politikong alipores niya, na mga kongresista, na mga ganid sa pundo at kapangyarihan at mga komunistang terorista ay namumuo. Aba. Maganda ito, ha? Because nangyayari nga ang sinasabi natin that when you underestimate the people, there will come a time that the people will rise up and redeem themselves, including to redeem the country. And they are going to make another history among their collective actions, mga kababayan. The Marcos government right now is making a red notice that it is soon going to collapse. At ang unang sakripisyo sa political battlefront, si Martin Romualdez, at dapat isunod niya na rin ang kanyang sarili. Sapagkat beyond redemption and irreversible na po. Kung si Professor Solita Winnie Monson ang magsabi, walang magandang direksyon na patutunguhan ang bansa in the next 3 years na nandyan sa kapangyarihan, si Marcos Jr. Ito po si Ka Eric. Antabayanan niyo po kung ipopost ko ito, I have to consult first. Ano ang mga legal implications sa akin, at that means pwedeng hindi na ako makatravel balik sa Pilipinas habang nandyan ang mga Marcos. Let's try muna to consult lawyers about this. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa messages of support, inspiration, and shout out. Thank you sa pagpapakulay. Thank you for promoting our video, our informative discussion, and our channel. Please help me share this episode para kumalat at lumagana po ang balitang ito na there is indeed a confirmation na totoo ang Oplan Oros na naging Oplan Horror, at totoo na ang mga planong nagaganap ay talaga palang nasa panic mode na sila Marcos dahil pabulusok, pabagsak ang kanyang gobyerno. And even the military are now watching closely dahil nagsisentimento sila sa nagaganap na kalubhaan ng kabulukan ng administrasyon as asserted by DILG Secretary John Vic Rimulya during that exclusive meeting with their survey firm consultancy group. Maraming salamat, mabuhay po kayo, at magkikita tayo mamaya-maya lang. Tapusin ko lang ang ilang personal needs ni Ka Eric for the next travel schedule ko with the Filipino communities and associations in United States of America. Maraming salamat, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo rin mga Pilipino. Don't forget to share the video, itong episode na ito, para mas lalo pong tumatag ang pananaw at maangat natin ang kamalayan ng mamamayan na hindi po personal ang laban na ito. It's not about name calling. It's about principles and raising the awareness of the people so that we reclaim and redeem the role of the people in history na tayo pong naglilika ng kasaysayan at pagbabago sa ating lipunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric. Bye for now. See you later. May mga susunod pang dokumento. Bye-bye.